Laro. Mama! Mama! Napabalikwas ng bangon si Celine nang marinig ang boses ng anak. John! Anak! Nasaan ka? Patuloy pa rin niyang naririnig ang pagtawag ng anak na si Jana. Kaya agad siyang lumabas ng bahay at binaybay ang daan papuntang ilog. Ngunit bago pa siya makarating doon, ay biglang lumitaw sa harapan niya ang anak niya. Hindi na yun nagsasalita. Tahimik na lumuluha lamang habang nakatitig sa kanya at iniaabot ang mga kamay na tila ba humihingi ng tulong. Huwag kang aalis dyan, anak! Andito na si Mama! Pero bago pa man tuluyang makalapit si Celine kay Jan, ay bigla na lamang itong naglaho sa harapan niya. John! John! Anak! John! Gumising ka, Celine. Marcos, si John, nakita ko siya. Tara, puntahan natin siya sa ilog. Tama na, Celine. Panaginip lang yun. Tanggapin mo ng matagal lang patay ang ating anak. Wala na si Jan. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Marcos. 22 taong gulang. May asawa at isang anak na babae. Nais ko lamang pong ibahagi ang isang trahedyang naranasan ng aming pamilya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawaglit sa aming alaala. Umaasa rin po kung magsisilbing babala ito sa mga magulang na katulad ko upang magsagawa ng dobleng pag-iingat sa kanilang pamilya, lalo na sa kanilang mga anak. 2020, Batangas. Isa po ako sa mahihirap na mamamayan na labis na naapektuhan ng pandemya. Nakikisilong lamang kami noon sa bahay ng aking biyanan, kasama ng aking mag-ina. Mula ng mga anak sa panganay naming si Jan, ang asawa kong si Celine, hindi ko na siya pinagtrabaho. Nasa bahay na lamang siya para alagaan ang anak namin at inaasikaso ako tuwing umaga bago pumasok sa trabaho at sa gabi rin pag uwi ko. Babait naman ang aking biyanan na si Nanay Meding. Kasama rin namin sa bahay ang panganay na kapatid ni Celine na may sariling pamilya na rin. Ganon din ang dalawa pa niyang kapatid na dalaga. Pero dahil sa pandemya, parehas kaming napatigil sa trabaho ng asawa ng hipag ko. Umaasa na lamang kami noon sa mga ayudang bigay ng gobyerno. Napakahirap kasi may mga pagkakataon talaga na halos wala kaming kain sa loob ng isang araw. Hindi rin naman makapunta sa palengke noon ang binan ko para magdilihensya dahil bukod sa may edad na siya, lockdown din noon. Dumating pa nga sa punto na kahit sa labas ng bahay namin ay bawal kaming tumambay dahil may mga umiikot na pulis tuwing tanghali. Ang lugar kasi namin noon ang may pinakamataas na kaso na may COVID-19. Sa dami namin sa bahay, kulang na kulang ang 5 kilong bigas na ayuda galing sa barangay. Mabuti na lamang at 2 taong gulang na ang anak naming si Jan. Hindi na kailangan ng diaper at gatas. Dahil sa dami ng problema, hindi rin maiwasan noon na magkaroon kami ng alitan sa loob ng bahay. Talagang kung mahina ang loob mo, ay tiyak na bibigay ka. Laking pasasalamat namin
Nasa kalagitnaan ng taong 2020, nabawasan ng higpit. Hindi lang sa aming lugar, kundi maging sa buong bansa. Napakarami na rin kasing naluging negosyo at naubos na rin marahil ang pondo ng gobyerno. Nakapagtrabaho na ulit kami ng bilas ko, pati na rin si Nanay Meding. Nakapagtinda na ulit siya ng kape at mga gulay sa maliit niyang pwesto sa palengke. Bagamat nakakatakot pa rin dahil baka sa paglabas namin, makasagap kami ng virus at mahawa ang mga pamilyang naiwan sa bahay. Pero wala naman kaming ibang mapagpipilian dahil kailangan namin maghanap buhay. Tanging dasal na lamang ang naging sandata namin sa takot na nararamdaman namin. Pinapanalangin namin sa Kanya na sana ay palagi niya kaming gagabayan, iingatan at ilalayo sa sakit, lalo na sa COVID-19. Alam kong katulad ko, may natutunan din ang iba kong kababayan sa panahon ng pandemya. Isa na roon ang pagkakaroon ng oras para sa pamilya, lalo na yung mga magulang na laging abala sa paghahanap buhay. At higit sa lahat, marahil ipinaalala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng virus na mas mahalaga pa rin ang kalusugan ng bawat isa. At hindi yun kailanman matutumbasan ng kahit anong material na bagay. At siguro, pinapaalala rin niya na sa kabila ng mga hirap at krisis na dinaraanan natin, narito lamang siya sa tabi natin. Naghihintay na lumapit tayo sa Kanya. Habang papalapit ang Pasko, ay muling umusbong ang pag-asa sa puso ng mga Pilipino na sana ay tuluyang mawala na ang virus at bumalik na ang lahat sa normal. Nasasabik na rin kasi ang mga bata na mamasyal at mag-aral. Ang buong akala ko noon ay tuloy-tuloy na ang magagandang pangyayari dahil unti-unti nang bumabalik ang lahat sa dati. Hanggang isang araw, habang nasa trabaho ako, ay nakatanggap ako ng text mula sa asawa kong si Selena. Nawawala raw ang anak naming si Jana. Sobra akong nag-alala dahil hindi naman ugali ng anak namin na lumabas ng bahay ng matagal. Ang sabi ni Selena, halos 2 oras na silang naghahanap pero hindi pa rin nila makita ang aming anak. Iba rin yung kabog ng dibdib ko ng mga oras na yun. Pero gustuhin ko mang umuwi ay hindi pwede dahil hindi pa rin tapos ang aming trabaho. Pauwi na ako at nakasakay sa jeep at kausap ko pa rin si Celine. Hindi na text kundi video call. Awang-awa ko sa nakita kong itsura niya. Magulo ang buhok at namamagana ang mata dahil sa kaiiyak. Bago magtanghalian daw nang napansin nilang nawawala si Jana at 5:30 na ay hindi pa rin nila nakikita. Naikot na rin daw nila halos lahat ng mga bahay na pwedeng puntahan ng aming anak. Diyos ko, huwag niyo po sanang hayaang may mangyaring masama sa anak ko. Nang tumigil ang jeep sa tapat ng palengke, ay halos tumalon ako pababa. Agad na akong tumawag ng tricycle at hindi na ako naghintay ng mga kasabay. Sinabihan ko ang driver na umalis na dahil may emergency sa bahay. Pagpasok ko pa lamang sa eskinita papunta sa aming bahay, dinig ko na ang kaguluhan, sigawan at iyakan. Tila ba may mga nagtatalo? Kaya lalo kong binilisan ang lakad. Celine! Nang marinig ng asawa kong boses ko, ay napatigil siya sa pakikipagsigawan sa pamilya niya. Patakbo siyang lumapit sa akin at sinugod ako ng yakap. Marcos, ang anak natin, hindi
Maya-maya pa'y dumating na ang kapitbahay at humahangos na nagsalita sa may pinto pa lamang. Marcos! Celine! May bata raw na lumulutang sa ilog! Lahat kami napasingha pagkarinig sa sinabi ng aming kapitbahay. Si Celine na pabitaw sa akin. Nanlaki ang mga mata. At maya-maya pa ay sunod-sunod na nagpatakan ng mga luha sa kanyang pisngi. Ako naman ay parang sinasakal ng mga oras na yon at hirap huminga. Pero pilit ko pa rin pinakakalma ang aking asawa. Hindi si John yun, Celine. Hindi yun ang ating anak. Pero tara, tingnan natin kung sino yung batang yun. Mabibigat ang mga paang inakay ko ang aking asawa papunta sa ilog. Kasunod naman si Nanay Biding at ang mga kapatid na dalaga ni Celine. Pati na rin ang iba pang mga kamag-anak at kapitbahay. Malayo pa lamang ay tanaw na namin ang mga taong tila nag-uusyoso sa tabing ilog. Dinig din namin ang kanilang usapan kahit hindi pa ganoon kalinaw. Habang palapit kami ng palapit sa ilog, nararamdaman kong pahigpit ng pagkapit ni Celine sa aking kamay. Paraanin niyo kami. Nandito ang mag-asawang Marcos at Celine. Wika ng aking biyanan. Agad namang tumalima ang mga taong naroon. Bakas ang simpatiya at awa sa kanilang mukha. Marcos! Parang tumigil bigla sa pagtibok ang puso ko nang matanaw ko ang dalawang mangingisda na may buhat na bata habang umaahon sa ilog. Hindi ako maaari magkamali. Kilalang-kilala ko ang suot na puting sando ng bata dahil ako ang bumili noon. Jan? Anak ko? Marcos! Ang anak natin! Hindi ito totoo! Hindi na napigilan mag-hysterikal ang asawa ko. Ako naman ay patakbong sinalubong ang mangingisdang may buhat-buhat sa aming anak. Dahan-dahan ko siya kinuha mula sa kanilang pagkakakarga at niyakap ko ang basang-basa at wala ng buhay na katawan ni Jan habang umiiyak. Jan! Anak ko! Jan! Halos isang linggo na mula nang lumipat sina Aling Eva at anak niyang si Alvin sa katabing kwarto na dating inuupahan ng ate ni Selena. Dahil may trabaho si Alvin tuwing gabi, mag-isa lang sa bahay ang nanay nito. Hindi naman matatakutin si Aling Eva. Pero isang gabi, habang naghahanda na siya sa pagtulog, narinig niya ang malakas na tunog ng TV sa kabilang kwarto. Alam niyang may naiwan pang gamit roon ng anak ni Selena. Pero hindi na doon nakatira ang pamilya nito. Sino kaya nagbubukas ng TV? Sigurado naman akong walang nakatira sa kabila. Kaagad nakaramdam ng lamig si Aling Eva. Lalo na nang marinig niyang palipat-lipat ang channel ng TV sa kabila. Maya-maya pa
Tumigil ito sa isang channel na cartoon sa palabas. Noon din ay nagka-ideya siya na bata ang nanonood ng TV. Lalo na at nakarinig din siya ng halakhak ng isang batang lalaki na tila ba labis na nasisiyahan sa pinapanood nito. Ngunit ganoon na lamang ang paggapang ng kilabot sa katawan ni Aling Emma nang ang masayang halakhak ng bata sa kabilang kwarto ay napalitan ng panaghoy. Panaghoy na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Ikinuwento niya yon sa kapatid niya kinabukasan. At sinabi naman kay Aling Emma ng kapatid niya ang tungkol sa namatay kong anak. Doon kasi namin ibinurol si Jana dahil medyo maluwag ang espasyo kumpara sa bahay ng aking biyanan. Hindi na lamang binanggit ni Aling Emma sa anak niya ang tungkol doon para hindi na ito mag-alala. Mura na kasi ang renta nila sa bahay at mahihirapan silang maghanap ng lilipatan. Matagal nang lumipat ang tirahan ng hipag ko, pero ang mga gamit nila ay naiwan pa rin sa dating inuupahan, TV at iba pa. Hanggang isang gabi, kararating lamang ni Alvin mula sa trabaho nang marinig nito ang malakas na tunog ng TV sa kabilang kwarto. Ma, may nakatira na ba sa kabila? Isang marahang iling lamang ang isinagot ni Aling Emma. Sa anak niyang noon ay takang-taka. Bakit bukas ang TV at ang lakas-lakas pa? Paano ako makakatulog kung ganyang kaingay? Pagod pa naman ako ngayon. Noon napilitan si Aling Emma na ipagtapat na kay Alvin ang lahat. Pagkatapos ay pinayuhan ni Alvin ang nanay niya na sabihin sa amin ang pagpaparamdam sa kanila ni Jana. Hindi pa raw umaalis ang espiritu ng aming anak dahil hindi niya pa nakakamit ang hustisya sa kanyang hindi maipaliwanag na pagkamatay. Patapos akong kausapin ni Aling Emma, may nabuong plano sa isip ko. Kailangan makausap ko ulit ang nag-iisang saksi sa nangyari kay Jana. Naghintay muna ako ng gabi bago pumunta sa bahay ni Limuel, ang witness sa pagkamatay ng aming anak. Matagal siyang nanahimik dahil hindi niya rin gustong madamay sa gulo. Natakot siya sa kriminal na walang awang pumatay sa inosente naming anak na si Jana. Ngunit talagang marunong ang Diyos. Sa wakas hinipo niya ang puso ni Limuel at handa na itong ipagtapat sa amin ng lahat. Handa na niyang ituro kung sino ang may kagagawa ng kalunos-lunos na sinapit ng anak namin. Sinabihan ko muna si Limuel na huwag mag-alala dahil sigurado kung walang nakakita sa akin nang magpunta ko sa kanila. Isinara rin ng maigi ng nanay niya ang pinto ng bahay nila. Pagkatapos ay iniabot nito kay Limuel ang notebook at isang ballpen. Tila nag-isip muna ito. Pilit inalala mga pangyayari bago nagsimulang gumuhit upang magkaintindihan kami. Dahil si Limuel ay isang pipi. Ayon sa mga ginuhit niya, masayang naglalaro si John sa labas ng bahay ng aking biyanana nang lapitan nito ng isang bata, si Buknoy. Si Buknoy ay madalas kalaro ng aking anak. Matanda ito ng 2 taon kay John. Maya-maya pa, magkahawak kamay na naglakad sina Buknoy at John papunta sa isang bahay malapit sa ilog. Nagkataong naroon si Limuel ng mga oras na yon dahil bumibili siya ng bawal na gamot kay Ronald,
ang pinakatalamak na pusher sa aming lugar. Ayon pa kay Limuel, ang target talaga ay ang pamangkin ng asawa ko, si Biko, anak ng kuya ni Selena na isa ring drug user. Nagkaroon daw ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nito at ni Ronald. Napagkamalan lamang ang anak naming si Jan dahil lunod na lunod sa drug si Ronald na mga oras na yon. Halos madurog ang puso ko sa mga sumunod na iginuhit ni Limuel. Ang anak ko habang walang awang sinasakal ni Ronald. Anong laban ng napakabata ko pang anak sa katulad niyang nasa 40 na ang edad at malaki ang pangangatawan. Maliban kay Limuel, may dalawa pa silang kasama. Pero pawang nakatingin lamang sa ginagawang kademonyohan ni Ronald. Sa kaawa-awa kong anak. Halos mapunit ang notebook sa higpit ng pagkakahawak ko. Habang inilalagay ko ang sarili ko sa sitwasyon ng aking anak. Walang magawa kundi pumatak ang mga luha at nagkikikisay habang mahigpit na sakal-sakal ng demonyong si Ronald. At hindi pa siya nakontento. Inilublob niya ng paulit-ulit ang anak ko sa timbang puno ng tubig. Kahit anong iyak at pagmamakaawa ni Jana, walang nakarinig. Walang pumansin. Walang nagtangkang tumulong. Ang sabi ni Limuel habang umiiyak sa pamamagitan ng senyas, gustong-gusto raw niyang tulungan ang aking anak. Pero pinagbantaan daw siya ni Ronald na kung hindi ititikom ang bibig, siya ang susunod itong papatayin. Kaya wala na siyang nagawa kundi panoorin si Ronald nang ipasok nito ang anak ko sa loob ng timba at pagkatapos mahigpit yung tinakpan. Hayop ka, Ronald! Hayop ka! Napakademonyo mo! Bakit ang anak kong walang kamuwang-muwang? Siya pa ang pinagtripan mo! Galit na galit ako at hindi na napigilang sumigaw dahil sa labis ng sama ng loob. Naninikip ang dibdib ko ng mga oras na yon. Awang-awa ako sa aking anak. Wala man lamang akong nagawa para tulungan siya. Hindi ko man lamang siya nailigtas. Kawawa ang sinapit niya. Kaya pala may mga marka sa leeg niya ay dahil sa matinding pagkakasakal ng hayop na si Ronald. Tatay rin siya. Paano niyo nagawa yun sa anak ko? At kasabwat pa talaga ang anak niyang si Buknoy. Magbabayad ka, Ronald. Magbabayad ka sa hayupang ginawa mo sa anak ko! Patawarin mo sana ang anak kong si Limuel Marcos. Natakot siya kay Ronald. Kaya hindi niya agad nasabi sa iyo ang lahat. Kagaya ng inaasahan ko, pumalahaw ng iyak si Selena nang ipagtapat ko sa kanya ang mga nalaman ko mula kay Limuel. Alam ko masasaktan ka, Celine. Pero may karapatan kang malaman na nangyari kay Jan.
Kawawa naman ang anak natin, Marcos. Napakatindi ng hirap na dinanas niya sa kamay ni Ronald. Sana ako na lang, Marcos. Ako na lang sana at hindi ng anak natin. John! Anak! Tahimik na nag-iiyakan ng pamilya ni Celine. Niyakap ko naman ang asawa ko at sabay kaming tumaghoy. Dahil sa kalunos-lunos sa dinanas ng aming kaisa-isang anak. Halos hindi makakain si Celine ng mga sumunod na araw. Iyak lang ng iyak habang iyakap-yakap ang litrato ng aming anak. Kahit paano, ay nagpapasalamat ako na sa kabila ng pandemya, nabigyan pa rin namin ng maayos na libing si Jana. Sobrang sakit para sa amin, lalo at una namin siyang anak ni Selena. Unang bunga ng aming pagmamahalan. Marahil ay may dahilan ng Diyos. Lahat naman daw nang nawawala, may dumarating na kapalit. Nakakalungkot lang dahil wala kaming sapat na pera para paimbestigahan ang kaso ng aming anak. Inalalayan at ilagaan ko na lamang ang asawa ko para makarecover. Nauunawaan ko naman siya kung mas nahihirapan at tatagalan siyang makalimot. Isa siyang ina, kaya mas higit ang pangungulila niya sa anak namin. Hanggang isang araw, pinakinggan din ng Diyos ang dasal namin. Nahuli si Ronald nang ma-raid ang inuupahan nilang bahay. Nakulong siya sa ikalawang pagkakataon. Hindi man siya nakulong sa ginawa niya sa aming anak. Kahit papaano, ay nagkaroon na rin ng hustisya ang pagkamatay ni Jana. At hindi pa rin natapos ang pagpapala ng Diyos. Muling nabuntis ang asawa ko at nagsilang ng isang malusog na batang babae. Sa ngayon ay masigla na ulit si Celine at libang na libang sa pag-aalaga sa aming pangalawang supling. Alam kong binabantayan siya palagi ng kanyang kuya Jana. Nadadalaw na rin namin ang puntod niya dahil hindi na gaanong mahigpit ngayon katulad noong nakaraang taon. At dahil natuto na kami sa nangyari sa aming panganay, mas naging maingat na kami ngayon. At hindi na namin hahayaang maulit kay Bunso ang nangyari kay Jana. Ang Diyos na ang gumawa ng daan upang pagbayaran ni Ronald ang kanyang mga kasalanan. Napanaginipan muli ni Celine si Jana, ngunit hindi nakagaya ng mga nauna niyang panaginip. Maaliwalas na raw ang mukha ng aming anak at kumaway sa kanya bago tuluyang nawala kasama ng liwanag. Mga awit, Kapitulo 127, versikulo 3. Narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Mateo Kapitulo 5, versikulo 4. Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Alright. Shout out kay Crystal May Belien. Crystal, thank you. Kay Jonathan Relon. Thank you, Jonathan. At kay Mark Trinidad. Mark, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po.